Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH. And ngayong araw mga kababayan, pag-uusapan natin itong fake news na kumakalat sa social media regarding po kay President Bongbong Marcos at FL Lisa. Kasi itong mga detractors niya, itong mga kritiko niya na DDS, patuloy, alam nyo naman, once na pumalpak itong story nila o yung paninira nila sa first couple, panibagong script ang ilalabas nila, no? Panibagong gawa-gawang kwento ang ilalabas nila para masira si PBBM at si FL Lisa. Kasi alam niyo naman mga kababayan, kailan sila nagsimula, kailan nila sinimulang gawin yan. Pero again, sa dami ng paninira, sa dami ng mga fake news na ipinapakalat nila, ni isa, wala pang napatunayan na totoo. Kasi mga kababayan, kung totoo yan, bakit hindi nila sinasampahan ng kaso? Bakit hindi sila nagpa-file ng case against that kung totoo talaga, 'di ba? Bakit puro labas lang sila ng statement, puro paninira lang sila, puro pakalat lang sila ng mga fake news sa mga trolls nila? Bakit hindi na lang nila kasuhan kung totoo talaga itong mga allegations nila kay President Bongbong Marcos? Kasi una sa lahat mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, kahit na patuloy nilang siraan si PBBM, hindi sila papatulan ng isang Bongbong Marcos. Kasi nga, priority niyan maglingkod sa bayan, gawin yung trabaho niya. Wala siyang time patulan itong mga naninira sa kanya, itong mga bashers niya. Kasi once na pinatulan mo yan, parang ano lang din, pareho lang, 'di ba? Parang pareho lang kayo pag pumatol yan. Pero yan, tingnan nyo naman si PBBM, hindi yan gumaganti, hindi pumapatol, kaya tingnan nyo naman. 'Di ba? Ang nangyayari, bumabalik sa kanila yung mga paninira nilang ginagawa kay President Bongbong Marcos. So yun nga, ang pinapakalat nilang script ngayon mga kababayan, may sakit daw si PBBM. Hindi lang yan. Pinapakalat nitong isang vlogger na nasa Amerika na nagkasakitan si PBBM at FL Lisa, which is not true. Kasi kung nagkasakitan yan, una sa lahat, 'di ba? Physically nagkasakitan sila kasi sabi nga hampasan daw cellphone pa daw ang pinanghampas. Makikita mo na kagad na babakat yan, 'di ba? Pag hinampas ka. Which is doon pa lang mga kababayan hindi na makatotohanan. And may mga ilan namang kritiko si PBBM, yung mga DDS na to na nagsasabing nagkasakit si PBBM or hindi nagkasakit siya, malubha na siya, may karamdaman siya, ganun yung claims nila Pero mga kababayan, tignan nyo to. Ayan. Kita nyo po dyan na si FL Lisa, umatin siya ng awarding po, no? Scholarship. Kahapon po ito at wala siya sa ospital. Ayan, makikita po sa post sa mga kababayan, Manila Polo Club, Forbes Park, Makati City. Ayan, post po ito ni Dean Ralph Sarmiento at ni Ballestar Milagros. Ayan, kung makikita nyo po dyan, no? And si FL Lisa naman po, kasi nga, ang claim po nitong mga detractors niya may sakit daw, nagkasakitan daw sila. Pero makikita nyo naman mga kababayan, 'di ba? May nagkaroon pa ng media interview si PBBM kung saan makikita mo. Kasi tinanong po siya doon, dalawa yung tinanong niya, yung una po regarding kay Alice Guo at yung pangalawa nga kasi 'di ba, alam niyo naman mga kababayan, sinalanta po itong Metro Manila at ang kalapit nitong mga probinsya ni Bagyong Enteng at nitong Southwest Monsoon, hinahanap nila si PBBM. Mga kababayan, may standard procedure po kasi. No, hindi pwedeng habang umuulan, habang bumabagyo, habang bumabaha, si President Bongbong Marcos andyan pupuntahan kayo. Hindi rin pwedeng siya yung magre-rescue sa inyo. Kasi ano pong silbi ng mga LGUs natin at yung ibang ahensya ng pamahalaan na nag-handle niyan kung si PBBM pa yung magdadrapaho. Sa dami ng trabaho niya hindi lang yan, sa dami ng trabaho niya, hindi naman pwedeng siya pa yung gagawa nun. 'Di ba? Kaya nga may mga inatasan, kaya nga may mga ahensya, kaya nga may mga local government units na mag-aasikaso kada city, dapat sila po yung nag-aayos niya, nagba-manage niyan. Hindi po pwedeng makialam agad si PBBM kasi nga
Nung panahon na may bagyo, nung panahon na may baha, itong mga local government natin, ginagawa nila yung trabaho nila. Sabi nga ni PBBM, hindi niya pwedeng istorbohin itong mga nagtatrabahong ito. 'Di ba? Hinayaan muna nilang magtrabaho, rumisponde, tapos saka sila kikilos. Kasi mga kababayan, ang mangyayari niyan once to si PBBM nagpunta doon, makakadaan ba siya? Kasi may mga areas na hindi passable, 'di ba? May mga areas talaga na baha. So, paano makakapunta si PBBM baha nga. 'Di ba? Paano niya makikita yung sitwasyon? Baha nga 'Di ba? So, pupunta siya once na medyo okay na yung baha, passable na, yung pwede na makadaan, ayan, pupunta. Mag-check na dyan, titignan na ni PBBM yung sitwasyon, ganun. Hindi yung hahanapin niya yung presidente habang bumabagyo. Para namang may magagawa si PBBM, lulusong siya dyan habang bumabagyo. Kaya nga may mga local government units ang nag-aasikaso per cities Kasi trabaho po nila yan. So, mabalik tayo dito sa inilalabas nga nilang issue no, na si PBBM daw may sakit, nagkasakitan daw sila ni FL Lisa at saka si PBBM nga. Mga kababayan, may nag-post kasi, which is si dating spokesperson, Attorney Harry Roque. Pero alam niyo mga kababayan, ang nakakatawa, pinost niya po yan ng mga hapon. Nung chinek ko nung gabi, burado na. So, ito yung sabi niya sa post. Bali, may mga nai-save lang tayo mga post niya doon Ang sabi, this from the former presidential advisor on economic affairs of FBR. Ayan, sabi, that fight between Bongbong and Lisa Jose Alejandrino, I have been looking at the report from an Intel officer and the version of Maharlika in her recent posting on what Bongbong hit Lisa with some instrument which bloodied her head. The Intel version is that Lisa tried to choke her head. The Intel version is that Lisa tried to choke Bongbong. It is well possible that after Bongbong hit Lisa, the latter retaliated by trying to choke him. The violent fight was heard by those outside the room. Ayan. Ayan yung post niya mga kababayan na after ng mga ilang oras lamang, nakita niyo po, burado na. Siya mismo nagbura, syempre. FB niya yan Sa FB niya po yan nakapost So, ang sabi pa, what is certain is Bongbong and Lisa made it to the Guinness Book of World Records as the first presidential couple having a cookfight, and in Philippine history as the first presidential couple bodily harming each other in the presidential bedroom instead of making love to each other like most normal couples. Ayan. Mga kababayan, kitang-kita nyo naman sa interview. Sabi pa nung isang, Kati Binyag ba yun? Sabi niya pre-recorded daw. Mga kababayan, kitang-kita nyo naman sa interview, sa mga activities ni FL Lisa at ni PBBM. Okay naman. Wala namang pasa. Kasi makikita mo yun Okay naman sila. Walang sugat, walang pasa, hindi mukhang sinakal. And as usual na ginagawa ng ating presidente at ating first lady na nagtatrabaho. Kahit anong mangyari, kahit anong mga fake news na ipinalalabas nila, nagtatrabaho lang ang ating first lady at ang ating presidente. Pero ito ng mga kritiko niya, walang magawa, patuloy na gumagawa ng fake news. And sila nga mismo, mapa-fact check dito sa peking post nila. Kaya nga ito, si Harry Roque, dinilit niya yung post niya. Ikaw ba naman gantong accusation na wala kang matibay na ebidensya kundi marites lang? Dinilit niya kasi alam niyang fake news. Dinilit niya kasi alam niyang alanganin siya dun. Pero, alam nyo naman sa social media, ang ating mga kababayan, hindi palalampasin yan yung mga gantong klaseng fake news na ipinapakalat nitong mga detractors. Hindi na lamang may mga kababayan tayo na talaga, hindi basta-basta nagpapaniwala sa mga gantong fake news na to. Kasi mga kababayan, napakahirap, kaya nga sabi ko, hindi naman kailangan makipag-away literal sa social media,
Kailangan lang talaga na pag may nakita tayong fake news or mga misinformation na ipinapakalat, magandang ikinokorek sila. Kasi pag pinabayaan natin, tas may mga makakabasa na hindi alam kung ano yung nangyayari, and hindi ganun kaalam no, sa social media, mapapaniwala kagad. Itignan nyo, yung mga DDS, ang dali nilang maniwala sa fake news, di ba? Eh paano? Gawain din nila eh. Kaya talaga itong mga ano na to, itong mga detractors ni PBBM, yung mga mahilig gumawa ng fake news, dapat talaga ano to, may karampatang parusa. Kasi parang ang nangyayari mga kababayan, nanonormalize na lang yung paggawa ng maling impormasyon. Ginagawa na, hindi na siya nasobrahan na sila sa freedom of speech. No, nasobrahan na kasi ang nangyayari na nagpapakalat na sila ng fake news, naninira na sila. So dapat talaga yung mga gantong klase ng tao, gantong klaseng gawain, may karampatang parusa para naman masampulan at matuto naman no, at hindi na gumaya yung iba pa dito sa mga taong mahilig gumawa ng istorya, mahilig gumawa ng fake news. So sana masampulan itong nagpapakalat ng mga peking impormasyon, no? Lalo na kung kasiraan na to ng isang tao, dapat talaga managot sila sa batas. So yan mga kababayan, same day din, may nagkaroon ng media interview si President Bongbong Marcos at sinagot niya nga itong pinapakalat ng mga detractors niya about sa nasaan ng Pangulo, kung totoo bang na ospital si President Bongbong Marcos at kung totoo bang nagkasakitan sila ni FL Lisa. So ito mga kababayan, ipakita ko po sa inyo. Nasaan ang Pangulo? Kung ito po yung mga sabi-sabi na kayo daw po in ospital, may sakit. Na-miss ka, sir. Dito. How was your state of health, sir? Because lumabas yung yung report. Yan ang kailangan ninyong tignan. Do I look sick? Yan ang kailangan natin bantayan. Mga fake news na ganyan. Huwag kayong naniniwala unless it comes from a credible source. Tama. Ang dami kong kaibigan tumawag sa akin. Okay ka ba? Okay ka ba? Wala. Kalukukot lang yan. You were in the palace sa bahay niyo kahapon, sir? I was in the most of the day, yes. I had a meeting in the morning. I had a command conference with some of our commanders. And I spent the rest of the day reading my briefs and doing paperwork. Nagulat lang ako when they said that there was a medical emergency. So yan, mga kababayan, narinig din naman ng Presidente na naupo siya, nagtatrabaho, ginagawa niya yung trabaho na It's totally yung and responsibility completely niya bilang fake. Presidente. I do not even have a cold. And sa mga tao naman po na sasabihin naman wala kasi kwenta yung flood control Mga kababayan, remind ko lang kayo, no, na pag sinabing flood control, hindi po ibig sabihin na mapapahinto na yung posibleng bumaha or mapipigilan. Pwedeng maibsan, mabawasan. Pero kung tayo kasi mismo mga dugyot, 'di ba? May mga kasi kung nakita nyo naman po yung mga areas na binaha, grabe yung basurang nakuha. Kung ikaw dugyot, kahit gaano pa kadaming flood control ang ilaan ng pamahalaan, kung ikaw mismo, kung dugyot ka sa bahay, madadala mo yan sa labas. At kung dugyot ka, walang magiging silbi itong mga flood control. Mga kababayan, bago nyo hanapin itong 5,500 flood control project ni President Bongbong Marcos, tanungin ko kayo, yung mga flood control ng mga past administration, expired na ba? Wala ba silang silbi? Ilan nang naging presidenteng umupo na may mga flood control projects na mas marami? 'Di ba? Kung matatandaan nyo kay Digong, 11,350. Sinunod, si Ninoy, Erap, Gloria, and so on and so forth. Halos lahat sila may flood control project. Pero anong nangyayari? Nung sila ba naging presidente, hindi ba nagbaha? Nung si Digong pa naging presidente, hindi ba bumaha? Kung yan lang pagbabasihan nyo yung flood control projects, eto ilang dekada silang namuno sa Davao pero binabaha pa rin ang Davao.
So, ibig sabihin ba, walang kwenta yung mga naging presidente dahil yung mga flood control projects nila ay useless. Kung doon ka magbe-base ha, pero isipin nyo, kung kayo ay dugyot, anong magiging silbi ng mga flood control? Magiging useless din yan. Kasi nga, irresponsable, walang disiplina ang mga tao. Kaya tuloy, nadadamay yung mga may disiplina. 'Di ba? Mag-isip kayo maigi, ha? Hindi yung maka-comment na lang kayo eh. So yan mga kababayan, patuloy pa rin na may pag-ulan no at may habagad pa nga. So mag-ingat po tayong lahat and maraming salamat po sa inyong lahat.